So, ayun na nga mga sis, ng isang araw pala nagpaalam ako kay Mami John na hindi muna ako makakapasok. Hindi ko nga rin sinabi sa kanya kung ano yung dahilan, basta sabi ko may lalakarin lang ako. At dito nga pala sa bangko yung unang lakad ko. At talaga naman naniniwala ako sa kasabihan na kapag may isinuksok may madudukot. Ilang oras din yung paghihintay ko dyan mga sis, kaya naman talagang tinanghali na ako. At bago nga ako umuwi, namili muna ako ng makakain namin. Ang tagal ko nang hindi nakakabili ng mga gantong tinapay, kaya naman bumili na ako. Namili nga rin pala ako dyan ng mauulam namin at konting prutas para sa mga bata. At sa part na nga na yan, nagmamadali na akong makauwi para makapagkape. Charis. Pagka-uwi ko nga nakapag-energy drink na ako, kaya naman nakapagsaing na rin. Nag-crave nga pala ako ng ginisang ampalaya, kaya naman na yan, for dabili tayo. Pagkatapos ko nga mahiwa yung mga ampalaya, ibinabad ko naman siya sa may asin at nilagyan ng tubig. Para nga mawala yung pait. At pagkatapos noon, niready ko na yung pampaligo ni Sky. Di pa nga kasi tapos yung mga nilalakad ko, kaya naman na yan, lalakarin nga namin. Diyos ko, ang daming lakad. Pagkatapos ko nga mapaliguan itong si Sky, lumabas na nga kami ng bahay. Kasama nga namin ang Kuya Tenten dyan. At habang nag-aabang kami ng jeep, mga sis, itong si Ate Sky gumawa ng eksena. Oh my God. Say that we go down somehow. One step close. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I love you. Diyos ko, kung kailan naman patapos na si Ate Sky, doon pa dumating yung jeep. Dito nga pala sa school ang lakad namin at ongoing na nga yung enrollment. Kaya naman yung dalawang batang ito enroll ko na. Sobrang nakakatuwa lang din talaga dahil yung mga iniipon namin ni Daddy ito na. Dahil simulat sa pool yung mga iniipon talaga namin para sa mga bata. Para ito sa pag-aaral nila. At lahat naman ng mga pagsusumikap namin para talaga sa kanila. So ayun na nga, naka-enroll na si Kuya pero si Sky hindi pa. Schedule muna yung assessment niya kaya naman hindi pa siya nakapag-enroll. Pagka-uwi nga namin mga inasikaso ko na yung uulamin namin. Ginisa ko na nga yung bawang, sibuyas, kamatis at yung bagoong dyan. Naglagay ako ng konting asukal para nga hindi masyadong maalat yung bagoong. At pagkatapos nga noon inilagay ko na itong ampalaya. Gisa-gisa lang at pagkatapos noon ilagyan ng konting tubig para maluto rin ng husto yung ampalaya. Nung maluto na nga yung gulay, isinunod ko naman itong mga nabili kong bangus. Sobrang nasasarapan talaga ako dito sa daing na bangus na ito, kaya naman pag nakikita ko bumibili talaga ako. Grabe, bigla ko talagang na-miss yung pagiging nanay. Yung pagiging nanay na nasa bahay. At ramdam na ramdam ko rin yung pagkamiss sa akin ng mga anak ko. At syempre dahil may pangarap tayo para sa kanila, titiisin natin yun. Kaya naman talagang pag may oras, bumabawi talaga ako sa kanila. Sinisigurado ko rin na lahat kami sabay-sabay kumain. Pati nga itong coffee bonding namin ni Daddy na-miss ko. Pero okay lang yun dahil kaming dalawa parehas na may trabaho. Parehas kaming kakayod para yung kinabukasin ng mga anak namin sigurado.